Amen. Amen. Ako po ay naniniwala na ang bawat isa po, no, ay talagang narinig na po, no, or nabasa na po ang verse na ito ng ating Panginoon mula sa aklat ng John. Ano po? Amen. Ayan po. Naririnig na po ba ako? Amen. Medyo mahina po yung voice ng inyong lingkod, no? Kaya nga po ako naging drum. Amen po. Amen. Praise the Lord. So, ang mensahe po ng Panginoon ay binigyan niya po ng titulong sa kanan po ba? Hindi ko siya naman. Sige po. Bali, ito pong verse na ito, no? Sa aklat ni John. Ano po? Yan po ang binigay na title ng ating Panginoon. Tinatanong niya po tayo. At sabi niya po dyan, is your heart troubled? Is your heart troubled? Meron po bang kabagabaga ng ating mga puso? At ang tema po, let not your hearts be troubled. All you need is our Lord Jesus. Amen po ba? Amen. Amen. Alam ko po na ang bawat isa po sa atin, ano po, ay mayroong mga pinagdadaanan sa ating buhay. Maging maliit man po ito or malaki. Di po ba? Sino po ang walang problema po dito? Sa lahat po yan ng aspeto ng ating buhay. No? Bakit po ito ang naging titulo ng Panginoon? No? At ang tema. Alam po ba natin ang istorya po dito po sa John 14? Ano po? Ang eksena po dito, ano po, ay yung huling gabi, ano po, ng ating Panginoon bago po siya ay mamatay. At bago po yun, no, sila po ay nag-celebrate ng palaspas. No? Kung sa mundo pa po, no? Familiar po ba tayo doon? Yung Amen. palaspas. Amen. No? Yung pagpasok niya po doon sa city, tapos yung mga tao, may mga house silang palaspas. No po? Tapos po, hindi ko po na-realize na next week pala, palaspas na. This coming week. Binanggit lang po nung kasamahan ko. Pero sabi ko, bakit ba itong verse na to, Lord? Very familiar itong verse na to. Pero ito talaga yung binibigay niya. Tapos yung kasamahan ko sabi niya, ay, palaspas na pala sa darating na ano. Tapos ako naman, hindi ko alam. Hindi ko alam. Kasi hindi na ako familiar sa mga... Kasi di ba sa Pilipinas naman nun, basta na lang darating na. Hindi ko naman din iniintindi dati na basta yung nanay ko, bibili na ng palaspas, no? Pero dito kasi, hindi natin malalaman dahil wala namang mga nagpe-prepare, no po? So, ito po, no? Yan po yung eksena dyan na busy na po yung mga tao dahil nagse-celebrate sila ng palaspas. Pero yung ating Panginoon, no? Meron siyang mga pinagdadaanan, no? He was very troubled dahil alam niya na malapit na, no po? Yung tinakdang araw ng Panginoong Diyos para sa Kanya. At his heart, himself, he felt troubled. Nakaramdam din po siya ng bagabag sa kanyang puso. Kaya nga po, sinabi niya sa Panginoon na, Lord, sa kanyang ama, di ba, na kung pwede lang, no, alisin mo yung cup sa akin. Nakaramdam din po ang ating Panginoong Jesucristo ng trouble sa kanyang puso. Kaya po tayo, ng mga tagasunod niya,
hindi po malayo talaga na tayo rin ay makaranas, di po ba? Amen. Ng pagkabagabag sa ating mga puso. Tama po ba? Amen. Kaya po kung may nararanasan po tayo, sabihin mo po sa kapatid, kapatid, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Dahil eto na ang sinasabi ng Panginoon, no? Tinatanong ka na niya yun at nais ka niyang sagutin, kapatid. Kung mayroon kang pagkabagabag sa iyong puso, sabi niya, huwag. No, let not your hearts be troubled. All we need is our Lord Jesus Christ. Amen. Dito po sa verse na ito po yung verse kung saan minention ng ating Panginoong Hesukristo, yung isa doon po sa 7 I am statements niya. No? Marami po siyang sinabi tungkol sa sarili niya. Katulad ng I am the door, I am, di ba marami siya sinabi, I am the living water. Di po ba? At isa po ito sa kanyang 7 na I am statements na sinabi niyang I am the way, the truth, and the life. Ano po? And no one comes to the Father except through me. Sabi niya po yan. Ito po ay naganap, sabi ko nga po kanina, on the last night, before His betrayal and death, ano po, Jesus was preparing His disciples doon po sa mga susunod na mga magaganap. Ano po, doon po sa panahon na iyon. No? At sa loob nga po ng mahigit 3 taon na ang mga disipulo ay sumunod kay Jesus at natuto mula sa kanyang mga pagtuturo at halimbawa. Iniligay nila ang kanilang pag-asa sa kanya bilang Mesiyas, ang ipinangakong tagapagligtas. Ngunit hindi pa rin nila maunawaan kung paano niya isasakatuparan ang pagliligtas na iyon. Pagkatapos ng huling hapunan, nagsimulang magsalita si Jesus tungkol sa kanyang paglisan. Sinabi niya po doon sa mga disipulo niya na ako ay aalis na. Ano po? Na humantong sa maraming katanungan mula sa kanyang mga disipulo. So, yun po, no? Yun yung dahilan why they are troubled. Dahil number 1, Jesus is living. Di po ba? Sinabi niya, no? Sa John 13:33-36, mga anak, sandali na lang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, pero gaya ng sinabi ko sa mga pinuno ng mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Sa 36 naman, sinabi niya, nagtanong si Simon Pedro kay Jesus, Panginoon, saan po kayo pupunta? Dahil sinabi nga ni Jesus, no, na kung saan ako pupunta, hindi kayo makakapunta. So sabi ni Pedro, Panginoon, saan po kayo pupunta? Parang yung mga anak lang talaga, di ba, pag nakita mo na nagbihis, na naligo na, yung magulang mo, yung anak, magtatanong na yan, saan ka pupunta? Di ba? Sumagot si Jesus, sa ngayon, ay hindi ka makakasama sa pupuntahan ko, sabi ng Panginoong Hesukristo. Pero, sa susunod ka rin doon, balang araw. Yan po yung sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ano pa po? Bakit sila troubled? Dahil sinabi ng Panginoon, may isa sa inyo na magkakanuno sa akin. No? Sabi po dyan sa John 13, kung babasahin po natin, sabi dyan ng Panginoong Hesukristo, hindi ako nagsasalita tungkol sa inyong lahat. Nakikilala ko ang aking mga hinirang. Ngunit, ito ay upang matupad ang kasulatan, ang kumain ng aking tinapay, ay nagtaas ng kanyang sakong laban sa akin. Yan po yung term na ginamit po doon sa pag-betray. Sa English po, betray. Sa ibang translation, doon po sa mga simple translations, yun po yung betrayal. No? Kung i-imaginein po natin, yung nagtaas ng sakong,
Yun po yung patalikod kang tinisod. Yung lumalakad ka, tapos ginanon yung paa, matitisod ka doon eh. Pero nakatalikod siya, iisipin mo, hindi niya sinasadya. Di po ba? Yun yung picture na pinakita po dyan, no, ng pagbetray. Sabi dyan yung nagtaas ng kanyang sakong laban sa akin. Nang masabi ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y nabagabag sa espiritu at nagpatotoo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. Nakita niyo po yun? Nabagabag ang ating Panginoon, Jesucristo. Although alam naman na niya yun, di ba, yung mangyayari. Pero nakaramdam pa rin po siya ng trouble sa kanyang spirit bilang tao po. No? He is full human. Amen. Even though He is 100% God, He is also 100% man. At lahat po ng nararamdaman natin, nararamdaman din po yan ng ating Panginoon Jesucristo. No? He can fully relate to us. Isa sa kanyang mga alagad na minamahal ni Jesus, sabi niya sa 22, ang mga alagad ay nagtinginan sa isa't isa na hindi tiyak kung sino ang tinutukoy niya. Nung sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo na ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. So, syempre, nagulat yung mga disciples niya, no? Sabi nila sa isa't isa, di ako yun, no? Di ba? Kung imaginein po natin yung eksena nila doon sa lamesa, hindi ako yun. Yun ang unang-unang reaksyon, di ba, ng isang tao. Isa sa kanyang mga alagad na minamahal ni Jesus ang nakahilig malapit kay Jesus. Sino po ito? Yung pong minamahal niya na nakadantay sa kanya, si John po. Si John. No? Di ba po doon sa picture ng Last Supper? No, makikita natin na sa gitna si Jesus, tapos may isa doon na nakahilig sa kanya, nakadantay sa kanya, no? Na dinescribe po dito sa Bible na minamahal ni Jesus. Malapit kay Jesus. Hinudyatan siya ni Simon Pedro, no? Kumbaga, siniko ni Pedro si Juan. Dahil si Jesus, si John, tapos si Peter. Si Simon Peter, no? Siniko niya. Si John, sabi niya doon, itanong, hinudyatan niya, no? Hinudyatan si John ni Simon Peter upang itanong kay Jesus kung sino ang tinutukoy niya. Di ba parang tayo-tayo lang din? Amen. Di ba? Kaya yamang nakahilig malapit kay Jesus ay sinabi sa kanya ni John, no? Panginoon, sino ba yun? So, nakasulat po pala sa Bible, no? Amen. Yung eksena doon, na nagsisikuhan sila, nagtitinginan sila, no? Doon po sa Last Supper. At si John naman, sinunod din niya si Peter na, Lord, sino ba yun? Sige na, sabihin mo na, di ba? Kaya, isa pa po, no, na dahilan kung bakit po nakakaramdam sila ng trouble dahil sinabi ni Jesus na mayroong magde-deny sa Kanya. No? One will deny Him. No? Pamilyar po tayo dito. John 13:37-38, nagtanong pa si Pedro, Panginoon, bakit hindi ako maaaring sumama sa inyo ngayon? Handa naman akong mamatay para sa inyo. Handa daw po siyang mamatay, sabi ni Peter. No? Ang tapang po ni Peter. Amen. At parang buong-buo yung loob niya. No? Sabi niya na, Lord, no? Why? Bakit hindi ako maaaring sumama sa inyo? Handa akong mamatay para sa inyo, Panginoon. Sabi niya kay Jesus, no? Sabi naman ni Jesus, talaga ba? Diba? Kung sa atin, talaga ba? Talaga ba? Talaga bang handa kang mamatay para sa akin? No? Si
sinasabi ko sa inyo ang totoo. Sabi niya, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila na kilala mo ako. Pero si Peter, hindi niya po syempre yun paniwalaan na hindi Lord. Para sa sinabi niya pa siguro no na naku hindi. Talagang handa akong mamatay para sa iyo. Kaya naman lahat ng sinabing ito ng Panginoon, syempre iniisip-isip din ng mga disipulo yun na ano yung mga pinagsasabi ng ating Panginoong Jesus? Na aalis na daw siya. Na kung saan siya pupunta, hindi raw tayo makakapunta. Sa may panahon pa kung kailan tayo makakapunta doon. Tapos meron pang magtataksil sa kanya. Baka mamaya, kung iniisip niya, o siya, o ganyan, di ba? Nagaganyanan sila. Tapos meron pang si Peter. Siyempre, isip-isipin niya yun. Bakit niya sinabing ikakaila ko siya samantalang handa akong mamatay para sa kanya? Lahat yun ay gumugulo sa kanilang mga isipan. Kaya naman, sinabi ng ating Panginoon sa 14:1a, sabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagaban. Do not let your hearts be troubled. Amen. Because He is the way, the truth, and the life. He is the God of comfort. Kung titingnan po natin sa Biblia, nakalagay po doon, Jesus comforts His disciples. He comforts His followers through His Word. His Word. Kaya naman napakahalaga po talaga na nakakarinig po tayo ng kanyang salita. Amen. No? Regularly, hindi lang po every Friday. Amen. No po, kahit po sa bahay, ugaliin na po natin na magbuklat ng kanyang salita. Dahil po, ito lang po yung makakapagbigay sa atin ng comfort, ng kasagutan sa ating mga kalungkutan, sa mga isipin. Nagpapayapa ng ating mga isipan. Una nga po, sinabi niya, na siya ang daan. Po. Sabi niya po sa Matthew 7, pumasok kayo sa makipot na pintuan dahil maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Ngunit, makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at kakaunti lang ang dumadaan dito. May 2 pong daan. Ang isa po, may pintuan na makipot. Yung isa naman po, may pintuan na malapad. Sabi po doon, syempre pag makipot yung pintuan, mahirap pong pumasok. Di po ba? Lalo na po kung marami tayong bit-bit. Di po ba? At yun naman daw pong isang daan ay may pintuang malapad ay mayroong daan na malapad din. Maluwag ang pintuan, malapad ang daan. Napakadaling pumasok. At marami daw po, no? Marami nga po talaga yung lumalakad doon dahil syempre, no? Conveniente, ito ba? Wala kang isipin kahit magpaganyan-ganyan ka ng mga kamay mo, no? Relax na relax. Pero, sabi po doon, no? Ang dulo nito ay kapahamakan. God is giving us a choice. Banggit din po yun kanina ng ating kapatid, yung choice. No? We have a choice. Yes. Kung saan po tayong pinto papasok. Kung saan po tayong daan lalakad. Nag-iisa lang po ang daan.
Yun po ang sinasabi ng Panginoong Jesus. No? Hindi niyo po sinabi na, I am a way, pero ang sinabi niya, I am the way. Ang ibig sabihin po nun, wala ng iba. Amen. No? Siya lang. Yes. Siya lang ang daan. Bakit po sinabing, makipot yung daan? Makipot ang pintuan, mahirap ang daan. No? Sabi po sa Matthew 10:22, you will be hated by all because of my name. But it is the one who has endured to the end who will be saved. Basahin pa po na atras pa po natin ng konti, no? Doon po sa 16, sabi niya po dyan, tandaan ninyo, tulad kayo ng mga tupang sinubo ko sa mga lobo. Kausap niya po dito yung mga tagasunod niya. Tagasunod po ba tayo ng Panginoon? Amen. Sino pong tagasunod ng Panginoon dito? Taas po ang kamay. Amen. Amen. No? Ang lahat po ng sumusunod sa Panginoong Hesukristo, sabi niya po dito, kayo ay tupang isinubo ko sa mga lobo. Kaya, maging matalino kayo na gaya ng ahas, kasing amo ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sa mga tao dahil dadakpin nila kayo at dadalhin sa hukuman. At hahagupitin nila kayo sa kanilang mga sambahan. Iimbestigahan kayo sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Magiging pagkakataon ninyo iyon para magpatotoo sa kanila at sa mga hindi Hudyo ng tungkol sa akin. So, kapag po pala tayo, ay napapersecute sa ating pananampalataya, we take it as an opportunity. Amen. To share the goodness of our God, the God that we worship. Isa po itong opportunity para sa atin, sabi po ng Panginoon. At kapag dinala kayo sa hukuman, huwag kayong mag-alala kung ano ang sasabihin ninyo o kung paano kayo sasagot. Dahil bakit? Sabi ng Panginoon, ibibigay ng Diyos sa inyo sa sandaling iyon ang sasabihin ninyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi sino? Ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ng inyong Ama. Sabi niya po doon. Siya ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Amen. Kaya wag po tayong matakot kapag po nandyan na. No? Yung opportunity natin na mag-share ng word. Wag po tayong mangamba kasi si Lord po ang magsusupply ng ating sasabihin. Amen. Hindi na po tayo yun, yung magsasalita. Basta po, ipagamit lang po natin yung ating mga sarili sa ating Panginoon. No? And the Holy Spirit will be the one to be working in us. Siya ang magsasalita sa pamamagitan nyo, sabi niya. Sa panahong iyon, may mga taong ipagkakanulo ang kanilang kapatid para patayin. Ganon din ang mga ama sa kanilang mga anak, ang mga anak sa kanilang mga magulang. Kapopotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Ngunit, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Kaya sabihin niyo po sa atin, manatili ka, kapatid. Manatili ka, kapatid. Manatili ka. Dahil ang mananatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. Po. Siya po ang katotohanan. Jesus is the truth. 1 John 5:20. Alam din nating ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Kung may tunay na Diyos, meron pong hindi tunay. At tayo nga ay nasa tunay na Diyos. Yes. Sabi mo sa katabi mo, nasa tunay na Diyos ka, kapatid. Diyos ka, kapatid. No? Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesu Cristo. Amen.
Anyone who does not believe in Jesus, no? Hindi po yan sa Panginoon. Hindi po yan sa tunay na Diyos. Yes. No? Siya ang tunay na Diyos, sabi po dyan. Sino po? Ang ating Panginoong Heso Kristo. At ang buhay na walang hanggan. Kaya naman po sabi sa 21, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Anything that takes the top priority from our Lord Jesus Christ is Diyos-Diyosan po yun. That is idolatry. Amen. Dapat po ang number 1 sa ating buhay ang ating Panginoong Yes. Heso Kristo. Siya po ang number 1. Amen. Everything else is secondary. Lahat po ay pangalawa lamang. Siya po ang katotohanan. Kaya sabi po sa John 17:17, sanctify them by the truth. Your word is truth. Amen. Pabanalin daw po tayo ng katotohanan. At ang kanyang salita, yan po ang katotohanan. Yung pong word of God, yan po yung nagpapalinis sa bawat isa sa atin. Walang ibang nakapagtutuwid sa atin. Kahit yung tatay natin na pinalo tayo, hinagupit tayo, hindi tayo na ituwid, di po ba? Sino po napalo dito? Amen. No? Naalala ko nun eh. Nagtulog-tulugan ako. Naramdaman ko na lang yung sinturon sa pet ko, sakit. No? Pero ganun pa man. Hindi naman ako natuwid. Pagkatapos nun, ganun pa din. Ulit-ulit lang. Pero gagalingan mo na ng iwas. Lalagyan mo na ng karton sa susunod. No? Pero yung salita ng Diyos, yan lang ang nakapagpatuwid. Nakapagpapatuwid at magpapatuwid, magpapalinis sa atin. Wala na kung iba pa. His word is truth. No one abides in Him, keeps on sinning. Yan po yung sabi sa 1 John 3, no? 6 to 10. No one who keeps on sinning has either seen Him or known Him. Yun daw po nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi pa daw po niya nakita o nakilala ang ating Panginoong Hesukristo. Little children, let no one deceive you. Huwag daw po tayong magpaloko. Whoever practices righteousness is righteous, as he is righteous. Whoever makes a practice of sinning is of the devil, for the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. No one born of God makes a practice of sinning, for God's seed abides in him, and he cannot keep on sinning because he has been born of God. Hindi daw po makapagpapatuloy sa pagkakasala yung pong mga tao, no, na nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. By this, it is evident who are the children of God and who are the children of the devil. Dito daw po nakikilala kung sino yung mga anak ng Diyos at sino yung mga anak niya Satanas. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is the one who does not love his brother. Kaya po, yung mga nakakilala sa Panginoon, may pag-ibig po yan. Amen. May pag-ibig po yan sa kapwa. May pag-ibig sa kapatid, lalong-lalo na. Ano po? Kaya naman po, patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. No? Dahil, pag po kinilala pa po natin siya ng lubusan, hindi na po natin magagawa sa ating mga sarili na magkasala pa. No? Tayo po ay nagkakaroon na ng bagong puso. No?
Yung matigas at bato na puso ay napapalitan ng laman. Amen. Yung hindi marunong umibig, ay kaya na pong umibig ng hindi kaibig-ibig. Ano po? Yung hindi po marunong magpatawad, ay nakakapagpatawad na. Amen. Kahit na po mahirap, ngunit ang Panginoong Hesukristo ang kikilos sa atin. Yes. Yung pong salita niya, siyang kikilos sa atin. Siya po ang buhay. Jesus is the life. 1 John 5:11-12. At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Parang binalibaligtad niya lang po. Ito ba? Na ito po yung sinasabi na yung ating Panginoong Hesukristo, nung tinanggap natin siya sa ating mga puso, naririyan na po siya. No? Kung tunay po na tinanggap natin siya, ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Amen. Sabi dito, ang buhay na ito ay nasa kanyang anak, sa ating Panginoong Hesukristo. No? Kung saan daw po naroon ang anak, kung saan po naroon si Jesus, ay nandoon ang buhay. Amen. No? At kung wala ang ating Panginoong Jesus, wala rin ang buhay. Ano po ang itsura ng tao ng buhay? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Okay ka lang. Okay ka lang ba dyan, kapatid? Nandiyan pa po kayo? Amen. Praise the Lord, no? If we want life, the true life, no? Sabi niya po sa John 10:10, di ba? He did not come. The enemy comes to steal, kill, and destroy, but I have come to give you life and have it to the full. Amen. Abundant life. Yun, yung nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang basta buhay, but life to the fullness. Amen. Hindi po natin ito makukuha sa pag-travel. Nasabihin nila, travel is life. Diba? Shopping is life. O ano pa man ang life, eating is life, rice is life. No? Ano pa po sinasabi natin na idinudugtong natin sa life? No? No. Christians should say, Jesus It's life. is life. Amen. Sabihin niyo po sa katabi, Jesus is life. Jesus is life. Amen. He is the life. Amen. If we have Jesus, yun ang ating buhay. Yes. Yun ang ating buhay, ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil kung wala siya, no? Sabi nga sa kanta, di ka makukontento. No? Kung wala siya, hindi ka makukontento. Amen. Kahit gano'ng karaming sapatos bilhin mo. Yes. Kahit gano'ng kapalit ka ng palit ng cellphone na bago. Amen. No? Lahat ng latest gusto mo. Pero hindi ka pa rin makukontento, kapatid. Yes. Only Jesus will satisfy us. Only Jesus will give us the true life. No? Kaya naman po, sabi po ng ating Panginoon doon po sa John 14, ano po yung dapat nating gawin? No? Sinabi na po kanina ng ating kapatid, no? Talagang confirm po yung mensahe ng Panginoon, no? Dito sa Sector C. Dahil po, pagbanggit pa lang po ng kapatid, trust. Amen. Praise the Lord. Tiwala. Magtiwala daw po tayo. Sabi po doon, no? Magtiwala kayo sa Diyos. Magtiwala rin kayo sa akin. Ibig po sabihin niya, no?
Di ba doon sa una, sa 1a, sabi niya, let your hearts not be troubled. Do not let your hearts be troubled. Amen. Sabi niya. No? Sa NIV. Dahil kailangan yung magtiwala sa ating Diyos Ama. Yes. No? At hindi lang po sa ating Diyos Ama, sabi ng Panginoong Hesukristo, sa akin. No? Trust in Jesus. No? Doon po sa anak na ibinigay niya na namatay sa krus. Doon po sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. No? That He is victorious. Yung pong ginawa niya doon, sabi niya, it is finished. No? Tanggapin mo lang yung regalo. Just receive it. Magtiwala ka. No? Doon sa salita niya. Jesus said, doon sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. To prepare a place for you. So, dito niya po sinabi yung reason bakit po siya aalis. No? Sinabi niya dyan, bakit siya aalis? Kasi ipaghahanda ko kayo. No? Amen. Ng mga tirahan nyo doon, ng mansyon nyo. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Our Lord Jesus Christ never lies. Amen. No? He never lied. Amen. His word is true. Everything He says is true. Amen. Sabi niya dyan, no, na hindi ko to sasabihin kung hindi ito totoo. Kaya lahat po ng mababasa natin sa Bible, hindi po yan masusulat dyan kung hindi po yun totoo. Amen. Ano po? Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama ko kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Amen. Sabi niya po dyan, isasama ko kayo. We cannot come on our own. Hindi tayo pwedeng mag-gate crash doon. Gate crash. No? Amen. Kailangan kasama natin si Yes. Jesus Christ. Pag pupunta tayo doon, no? Jesus will have to take us with Him. No? This just shows our dependence on God, not to depend on ourselves, our own strength, yung ating own understanding. Amen. No? Kaya nga po sabi sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and not lean. Do not lean on your own understanding. Amen. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your paths. Ano? Kailangan po talaga nating magtiwala sa ating Panginoong Heso Kristo. Sa 4 po sabi niya, at alam nyo na ang daan papunta sa pupuntahan ko. O, di ba? Alam nyo na, sabi ng ating Panginoong Heso Kristo. Pero si Thomas, no? He spoke for the whole group. Sabi ni Thomas sa ating Panginoong Heso Kristo, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano po namin malalaman ang daan? At ito na nga po yung dahilan kung bakit po sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo yung kanyang sagot kay Thomas. No? Parang tayo lang, Lord, di po namin alam kung anong gagawin namin. Hindi ko alam, Lord. No? Ngayon sinasabi niya, sabi doon, hindi ko alam, di namin alam ang daan. Sabi ng Panginoong Jesus, ako ang daan. Amen. Ako ang daan. Ang katotohanan at ang buhay, walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Di ba, ano lang ang sinabi ni Thomas? Di namin alam ang daan. Amen. Sinabi ng Panginoon, ako ang daan. Binigay niya ang daan. Hindi lang ang daan, ako rin. No, sabi niya, ang katotohanan at ang buhay. Jesus gives us more than what we need. Amen. No? Jesus gives us more than we need.
Sinabi lang naman ni Thomas, hindi namin alam ang daan. Sinagot niya. At dinagdagan niya pa. Amen. Dahil alam niya na kung ano pa yung mga kailangan natin. Amen. No? Na hindi lang daan ang kailangan nito mga anak ko na to. No? Kailangan din nila ng truth. Kailangan nila ng life. Amen. Kaya kahit hindi pa binuka ni Thomas, di pa niya tinanong, sinabi na niya. Ha? Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Amen. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Nais po natin makarating sa Ama. Amen. Nais po natin. Yes. We all want to be with our Lord, with our God the Father. Sabi niya po sa 7, kung kilala niyo ako, kilala niyo na rin ang aking Ama. At ngayon ay nakilala at nakita niyo na siya. No? Trusting comes from knowing the Amen. person. No? Kaya sabi niya dito, kung kilala niyo ako, kilala niyo na rin ang aking Ama. At ngayon nga ay nakilala at nakita niyo na siya. Amen. So, pwede na po natin siyang pagtiwalaan. Diba? We can trust in our God because we know that He is faithful. Amen. He is just. Di po ba? He never fails. He never lies. Amen. No? Hallelujah. Hindi katulad ng katabi natin. Nang kilala natin. No? Amen. Totoo yan. Kahit tayo sa sarili natin. Diba? Sino ang magsasabing, hindi ako nagsinungaling kahit na kailan? Amen. Doon pa lang, nagsisinungaling ka na. Diba ba? Amen. No? Pero ang Diyos lang natin ang nag-iisa. Pwede natin pagkatiwalaan. So we should trust in Him. Second, believe. Yan po yung sinabi niya dyan sa John 14:8-11. Ito naman po si Philip. Sinabi ni Felipe sa kanya, Panginoon, ipakita niyo po sa amin ang Ama at sapat na iyon sa amin. Hindi po ba ganyan po tayo eh? To see is to believe. Kung hindi natin makikita, hindi natin paniniwalaan. Tama po ba? Amen. Yung utak po ba natin, nakikita natin? No, amen. Pero naniniwala tayong may utak tayo, di ba? Amen. Naniniwala ba tayo na may utak tayo? Amen. Amen, di po ba? We believe that we have our brain. But we don't see it. Amen. So why not believe in our God? Yes. No? Though we do not see Him, sabi niya, pinagpala yung mga tao na nananampalataya kahit hindi nakikita. Amen. No? Pinagpala, sabi niya. No? Itong si Philip, sabi ng Panginoon, no? Napabuntong hininga na lang ang ating Panginoong Hesukristo nung tinanong ito ni Philip sa kanya na ipakita niyo po sa amin ang Ama at sapat na iyon sa amin. Sabi ng ating Panginoong Jesus, Felipe, ang tagal na nating magkasama. Na-imagine niyo po yung ating Panginoong Hesukristo. Kakasabi niya lang kaya kanina, doon po sa earlier verses na kung doon sa 7, di ba? Kakasabi niya lang sa 7, kung kilala niyo ako, kilala niyo na rin ang aking Ama. Tapos kasunod lang yung 8, sinabi ni Philip na ipakita niyo po sa amin ang Ama at sapat na iyon sa amin. Kaya sabi po ng ating Panginoong Hesukristo na ang tagal na nating magkasama. Nabanggit nga po doon sa mga Bible scholars, sabi nila more than 3 years pong nagkasama ang mga disipulo at ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng ating Panginoong Jesus, hindi mo pa rin ba ako kilala? Tayo po, gano'ng nakatagal na po tayo na nakakilala sa ating Panginoon? Natatandaan po ba natin yung pong pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesukristo? Amen. Yung pong
Unang-unang dalo talaga natin sa gawain. No? Tapos, nagtaka ka bakit pinauupo ka dyan sa harap. No? Tinutulak ka pa. Ano yun? Bakit? Di ba? Ito kumuupo dito. Ang gagawin nila sa akin. Okay. Hmm? Tapos sasabihin nila, kapatid, hindi ka namin pakakanta. Masasayawin, no? Nung tumanggap tayo sa Panginoong Hesukristo, ako po napakatagal na, no? Sabi nila ng ating Panginoon, Felipe, ang tagal na nating magkasama, hindi mo pa rin ba ako kilala? No? Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Paano mo nasabing ipakita ko sa inyo ang Ama? So, ano sinasabi ng Panginoong Jesucristo? Ito, tingnan mo. Tingnan mo ako. Hmm? At makikita mo na rin ang Ama. He is the exact embodiment of our God. Amen. Hmm? He is the exact embodiment of our God. Kaya naman, no po, maniwala tayo, di po ba? Believe, sabi niya. Sabi pa na ating Panginoong Jesus sa 10, hindi ka ba naniniwala na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi nanggagaling sa akin, kundi sa Amang nasa akin. Siya ang gumagawa ng mga bagay na ginagawa ko. Maniwala kayo na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw niyong maniwala sa sinasabi kong ito, maniwala man lamang kayo dahil sa mga ginawa ko. Amen. Yung mga disciples, nasaksihan na ng kanilang mga mata lahat-lahat, Amen. no? Ng miracles na ginawa ng Panginoon Jesucristo. Nagpagaling ng may sakit, nakakita ang bulag, nakarinig ang bingi, nagsalita ang pipi, lumakad ang pilay, no? Nabuhay ang patay. Amen. Hmm? Pero hindi pa rin sila naniwala. Nakita niyo yun? Hmm? Tanungin po natin yung kapatid, naniniwala ka ba sa ating Panginoong Jesus? Amen. No? May ginawa ba siya sa ating buhay? Amen. Amen. Imposible na kahit isa sa atin ay walang ginawa ang Panginoong Jesucristo. Hmm? Kahit hindi man tayo tumatayo dito para mag-testimony, for sure, meron kayan minsan na gusto mo, hindi mo lang itinayo dito. Amen. Diba? Nagdalawang isip ka lang na, ay, wag na nga, wala ng oras, o baka ano ganon, diba? Pero meron. Yes. Merong ginagawa ang Diyos sa ating buhay. No? Dahil napakabuti na ating Diyos. Di Amen. ba? Amen. Kaya sabi niya, maniwala man lamang kayo dahil sa mga ginagawa ko, sa mga ginawa ko. Yes. Di po ba? Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumasampalataya sa akin ay makakagawa, no? Rin ang mga ginagawa ko at higit pa rito ang magagawa niya dahil pupunta na ako sa Ama. Believe. Napaka-powerful nga po ng pananampalataya. Amen. Faith can move mountains. Amen. Di po ba? Believe. We need to believe. Yan po ang sinasabi sa John 3:16. Di po ba? For God so loved the world that He gave His one and only Son, His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Have everlasting life. Amen. Buhay na walang hanggan. Kaya naman po, we need to, una, trust. Trust. Pangalawa po, we need to believe. And lastly, we need to pray. Pray. Yan po yung sinabi po sa John 14:13 to 14. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, at anuman ang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko. Upang, bakit? Upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ko na kanyang anak. To glorify our Father. Oo, gagawin ko ang anumang hilingin ninyo
sa aking pangalan. So God, Jesus Christ answers prayers. Amen. God answers prayers. Amen. Bakit? So that we may give glory to God the Father. Di po ba? Kapag nasasagot yung mga prayer natin, di ba? Kaya nga tayo masiglang nag-aawitan dito. Amen. Di ba? Nagpupuri sa Kanya to glorify His name. Yes. We stand here in the pulpit because of His glory, not our own glory. Amen. Hindi po sa ating mga sarili. No? He answers prayers if we will pray in His name. Amen. In Jesus Christ's name alone. Sabi niya po na ano man ang hilingin nyo sa aking pangalan ay gagawin ko. Amen. Gagawin ko. Sabi niya, oo, sa 14. Yes. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa aking pangalan. Kaya naman po, no, do not let your hearts be troubled. We have our Lord Jesus, and He is all we need. Amen? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, He is all you need. Jesus is all you need. Jesus is what we need. No? He is the way, the truth, and the life. We cannot come to our Father in heaven except through Him. We only need to trust, Amen. believe, and to pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. To God be the glory po. Amen. Hallelujah, 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 Father God. Lord, we worship you. We glorify your name, Panginoon. Lord, maraming salamat, O God, sa salita mo, Panginoon, Lord God, na ipinagkaloob mo sa amin ngayong araw na ito, Panginoon, Lord God. Lord, tunay nga na ikaw ang Diyos, O God, who answers us, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos, O God, na sumasagot sa lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. Lord, tunay nga na ikaw ay buhay, O God. Lord, hindi ka natutulog kailan paman, Panginoon, Lord God. Lord, ikaw nga, Lord God, ang Diyos na nagsalita ngayong araw na ito, Panginoon. The one who comforted us, Panginoon, sa lahat ng trouble ng aming mga puso, Panginoon. Ano man, Lord God, ang lahat ng aming iniisip, Panginoon, Lord God, mga aming mga pinuproblema sa aming mga buhay, worries of this world, Panginoon, Lord God. Thank you, Panginoon, because Jesus is all we need, Panginoon, Lord God. Lord, ikaw nga lamang po ang aming kailangan sa aming buhay, Yes, Lord amen. God. We need only, Panginoon, Lord God, to trust in you, to believe in you, Amen. and to Yes, Lord. pray. Amen. Every time, Panginoon, Lord God, all the time, Panginoon. Lord, ikaw ay laging nariyan na nakikinig sa amin anumang oras kami tumawag sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, ikaw lamang at wala nang iba Amen. kaming kailangan, Amen. Yes, Lord. Panginoon, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, Lord God, patuloy ka namin pupurihin, Amen. sasambahin, Yes, dadangilin Lord. sa aming mga buhay, O Lord God. May papatotoo sa buong mundo, Panginoon, Lord God, na ikaw ay Diyos, O God, O hallelujah, na siyang nagligtas sa amin, sa aming mga kasalanan, Panginoon, Lord God, naglinis sa amin, Panginoon, Lord God, at nagbago sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong mensahe, Panginoon. Salamat sa banal na Espiritu, O God, na siyang tunay na nagturo Amen. sa oras na ito, Thank Panginoon, you, Lord. Lord God. Salamat, O Lord, O God, sa bawat anak mo, Panginoon, Lord God, na tumanggap ng iyong salita, Amen. Lord. Balutan mo po ng banal na dugo ang salita mo na itinanim sa aming mga puso, Lord God. Nang malakaran namin ito, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Magrema ito, Panginoon, Lord God. At magamit namin ito sa oras ng pangangailangan, Panginoon. Lord, salamat dahil ikaw ay tapat sa amin, Panginoon, Lord God. Lord, sa'yo lamang namin, Panginoon, Lord God, ibinibigay ang lahat ng papuri, Lord God. At patuloy ko pong pinaiingatan sa iyo, Panginoon, ang panambahan ng Sector Amen. C, Lord, God. amen. Hallelujah. Pagpalain mo po ang church na ito, Lord Amen. God. Jesus Lord, name.
Punuin mo po ng mga kaluluwa, Lord Amen. God. Jesus' New name. souls, Panginoon, Lord Amen. God. Raise up workers, Panginoon, Amen. Lord God. Raise up, Panginoon, Lord God. Worship team, Panginoon, Lord God. Amen. Jesus' At muli, Panginoon, Lord God, punuin mo ng sigla Amen. ang Center C, Hallelujah. Yes, Lord. Panginoon, Amen. Lord God. Sa pangunguna, Panginoon, Lord God, ng mga leaders ng church na ito, Panginoon. Lord, ang aming Pastor Marvin, Panginoon, Amen. at Hallelujah. pamilya, Panginoon, Lord God. Pagpalain mo po sila, Panginoon, Lord God. Lahat, Panginoon, Lord God, na elders, deacons, Amen. Panginoon, Lord God. Lord, pagpalain mo, bless them, Panginoon, to have a heart of a servant, Panginoon, na magpatuloy sa Yes, iyo. Lord. Strengthen them, Panginoon, Yes, Lord Lord. God, to Hallelujah. never give up Amen. on your work, Panginoon, Lord Yes, God. hallelujah. Makikita nila, Panginoon, Lord God, one day ang fruit ng Yes, kanilang mga hallelujah, labors, Lord. Panginoon, that it was never in vain. Never in vain, Yes, Panginoon, Lord. Lord Amen. God. Lord, maraming salamat sa iyo lamang po ang papuri at pagsamba at pagdakila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God is good All the all the time. Amen. Dadako naman po tayo mga kapatid sa ating pagbibigay. Amen. So, sabi po sa ating mensahe kanina, do we trust God? Amen. Amen. Mukhang kokonti lang Yung nag-amen. Do we trust God? Amen. Do we believe God? Natapat siya sa kanyang pangako. Amen. Amen. Sabi nga sa ating mensahe, Jesus never tell lies. Amen. Hindi po sinungaling ang Yes, ating Lord. Panginoon. Amen. So, mga kapatid, bago po natin umpisan, naalala niyo ba yung kwento nung tungkol sa mana at ang pugo? Napakagandang kwento po to sa Exodus 16. Naalala niyo po ba mga Amen. kapatid? Amen. Amen. Makikita natin dito mga kapatid na kung gaano katitigas Amen, ang mga ulo ng mga Israelita, kung gaano po siya karereklamo na kagaya din po natin. Amen. Pero mga kapatid, alam mo, sabi-sabi nila kasi doon na, niligtas